para po bigyan tayo ng linaw kung ano ang posibleng mangyari bukas. Makakausap natin via Zoom si Congressman Joel Chua ng 3rd District ng Maynila. Magandang gabi, Congressman Chua. Si Patrick De Jesus po ito ng PTV, Ulat Bayan Weekend. Hi, magandang gabi at sa lahat ng iyong mga taga-subaybay, magandang gabi po sa inyong lahat. Yes, Kong. Unang tanong po, pwede nyo bang ibahagi sa amin yung kaganapan kanina sa Mass for Peace and Accountability? Well, kanina kami ay naimbitahan ng Tindig Pilipinas para dumalo sa misa. Kaya lang medyo biglaan po kasi, kaya medyo hindi po kami nakumpleto. Yung iba po, nasa kanilang mga distrito na bumisita. Pero naging maganda naman po kanina yung takbo ng misa at kami ay mapalad dahil kami po ay nabasbasan ng ating mga kaparian. Okay, Kong, gaano na po kahanda ang House Prosecution Team para sa impeachment trial laban nga po kay Vice President Sara Duterte? Tuloy-tuloy lamang po ang aming paghahanda. Bukas ng umaga ay kami po ay magkikita-kita para i-finalize kung kami nga ay pupunta bukas ng hapon doon sa Senado dahil ang pagkakaalam po natin lahat na sila po ay magkukonvene na as an impeachment court. By 11 o'clock tomorrow kami po ay merong press con, may gaganapin pong press con sa HOR or sa House of Representatives. Sir, magkakaroon po ba ng private prosecutors? Meron po, may mga private prosecutors po pero sa ngayon ay hindi pa po namin po pwedeng i-divulge yung ilang mga pangalan nila dahil nasa period pa po kami ng betting dahil marami po ang nag-a-apply at bagamat marami na rin po kami mga napupusuan pero syempre kailangan pa po muna natin siguraduhin na sila po ay walang mga political leaning. Sir, kapag nga po nag-convene bukas ang Senado bilang impeachment court, ano po yung magiging procedural step na dapat pong abangan ng publiko? At sa tingin niyo po, kailan po magsisimula yung presentasyon naman ng articles of impeachment? Well, bukas siguro magsasubmit kami ng aming entry of appearance sa Senado. Supposedly, dapat kami po ay i-welcome ng Senado dahil yun naman po ang nakalagay sa rules. Bagamat wala pa po kaming natatanggap na imbitasyon galing po sa Senado. Pero inaasahan po natin na kung talagang magtutuloy-tuloy na po to, ay siyempre bibigyan pa po kasi ng pagkakataon under dun sa impeachment rules ng Senado, bibigyan pa ng 10 araw para sumagot ang Vice Presidente at meron din po kami 5 araw para sumagot naman doon sa kanilang answer. Congressman Chua, nakita naman po natin yung mga developments sa Senado nung nakaraan. Nagkaroon po ng pagbabago sa liderato. Dagdag pa nga po yung nangyaring gulo habang naroon po si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pero sa palagay po ninyo, dyan po sa Kamara, ano po ang magiging kapalaran ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte? Kasi narinig ko naman yung mga interviews ng bagong elect na Senate President, si Senate President Alan Peter Cayetano, at sinasabi naman niya na forthwith ay kanya pong i-convene ng impeachment court at kanya naman po itong ginawa. So sa ngayon, wala naman po tayong option except to give him the benefit of the doubt at pagkatiwalaan po sa kanya ang proseso. Ako po naniniwala bilang isang abogado ay mataas po ang kanyang respeto sa ating saligang batas at ito po ay kanyang susundin. Opo, Kong, mensahe na lang po sa publiko at bakit po ba mahalaga ito pong impeachment trial laban nga po kay Vice President Sara Duterte? Ang usapin po ng impeachment ay usapin po ng sikmura dahil ito po ang pinag-uusapan po dito ay accountability. At pag sinabi po nating accountability, ang pinag-uusapan po dito ay pera po ng taong bayan. Kaya po ang hinihingi po natin sa mamamayan ay dapat maging mapagmatsyag tayo nang sa ganun po, napakalaki po ng inyong magiging papel at yung mga media po, malaki po ang inyong magiging papel para po sa ikapatutupad po nitong impeachment hearing.
Alright, maraming salamat Congressman Joel Chua ng 3rd District ng Maynila.